Hey guys, welcome to my channel. So sa video na to, dalawang questions ang sasagutin ko. Unang-una, anong update sa Taurus GX4 ko? Having owned this for more than 2 years now or around 3 years na, and the same time, almost 3 years ko na rin siyang kinikerry. Okay, so far, so good. Wala pa rin akong problema sa kanya, no? Meron lang ako isang complaint sa Taurus, no? Sa Taurus. Hindi dito sa unit na to. Ano ibig sabihin? So, lahat na makita niyong barrel for safety check prior to filming para mabilis tayo. So, yun nga, no? Sa pagkikerry nito ng almost 3 years or around 3 years, yan, may gas-gas na kasi Cerakote lang siya. And shout out doon sa kaibigan natin si JNF, nag-suggest ng wax, no? So sa Pilipinas, kung excited na kayo sa inside the waistband carry, tama nga naman na make sure na malinis to kasi nagkakaroon ng lint or dumi or alikabok sa pag-araw-araw na kinikerry. So dapat palagi malinis. Tapos sinuggest niya yung isang wax, pero ito lang yung binili ko, Flint's, no? Wax, basta gun wax. So wawax nyo yan para siguro maiwasan yung ganito na gas-gas. Pero sabi ng iba, okay lang naman yung may ganyan gas-gas, no? Talagang battle war ng tawag sa ganyan eh. So far sa GX4, sabi ko wala akong complaint. Ginamit ko yung pinakamalaking backstrap niya. Tapos naglagay ako ng base pad extension talaga para kumasya yung mga daliri ko. Pasok yan, no? 3 fingers. Okay. So, ang complaint ko lang yung sa Taurus mismo, no? Na-realize ko, no? Ever since na pag may kailangan ako sa Taurus, may problema ako, walang nagre-reply sa akin. Yun lang ang complaint ko. Hindi sumasagot yung customer service nila. Kaya nainis ako kahit nung mga rebates, kahit nung nagka-problema sa pinadala sa aking bag na rebate, iba yung pinadala, iba yung naka-advertise, hindi ako naka-receive ng sagot. Tapos basta mga ganon. Tapos may inquiry din ako sa bagong GX2 nila. Wala ring sumasagot. Ilang ayaw ko na parang na bad trip ako sa Taurus. Pero yung product nila, ito, no, low cost pero effective, wala akong problema. Pero sabi ko siguro time na to change, no, para mag-iba ako ng carry. Alam niyo naman pagka malamig ang panahon, pwede kang mag full size, pwede kang mag compact. Pag mainit ang panahon, summer, pwede kang mag micro or mas maliit pa, di ba? O mga maliliit na pistols. So sabi ko, okay, so paiba-iba talaga ako, meron akong rotation. Pero eto, ang tagal ko tong kinerry kasi nga maliit. Maganda sa maliit, hindi mo namamalayan, dala mo pala. Pero sabi ko, okay, siguro time na iba naman ang i-carry ko. So, pinag-isipan ko, eto, kanina, tagal pinag-isipan, yung Stoeger STR9C compact. Yan, lead niya. Sabi ko, teka, ba't nga pa ako bibili ng iba pang compact na pistols? Meron akong Stoeger. Gusto ko pa naman yung ganitong trigger guard, no? Parehas na ginaya nila sa Glock. Tapos may undercut pa. Tapos ginaya rin nila na merong bump dito, wala naman talagang trigger, wala naman talagang finger grooves, meron lang isang bump. Tapos yung stippling niya, hindi aggressive, tama lang. Interchangeable backstraps. Yan, may stippling din dito. Okay din to kung tutuusin eh. Kaso mukhang ito ang ikikerry ko. Yung binuo ko na another Glock 19 clone, which is the PSA Dagger, Palmetto State Dagger. Okay? I feel kahit hindi ko pa to sinasalang sa weighing scale, I feel mas magaan to kumpara dito, no? Kasi meron siyang lightning cuts, pinagaan talaga yung slide. And subok ko na rin to nung tinesting namin to few range trip. Sabi nga nung dati kong kakilala this gun is fast, mabilis siya mag-cycle. Siguro dahil sa lightning cuts, I don't know, basta itong slide, the whole slide assembly
from scratch yan. Bili ko sa iba-ibang manufacturer. Ultimo sight system. So, eto siguro ang ikikerry ko. Bakit? Kasi yung magazine option, madami akong Glock magazines. Kaya ako bibili ng dahil sa Glock, ang gusto ko kasi magazines eh. Eto, Ito yung magazine ng libre kasama nung Kel-Tec Sub 2000. No? Which is a PMAG. PMAG yata. Tama alam ko PMAG to eh. So, yan. Lahat yan. Naka-safety check ha. So, yan. 15 rounder. Tapos ito 17 round for my Glock 17. So, imagine niyo pag naka yan, hapit na hapit. Sakto lang. By the way, isa pang dinagdag ko. Kanina ko lang dinagdag. Naglagay ako ng magwell. No? Aluminum magwell. Para saan? Siyempre ang magwell generally para suabe. Suabe yung reload mo kahit di ka nakatingin, makakapag-reload ka, di ba? Pero ang isa pang advantage ng magwell, pag ginigrip ko siya, yan parang nakakatulong siya sa paghawak ko sa barrel. So makakatulong yan sa pag-control ng recoil. Makakatulong yan. And similar, may isang bump dito for hindi siya finger groove talaga, dito lang. Tapos may undercut din siya. Pag undercut na ganyan, imbis na straight, mataas ang grip mo sa barrel, mas accurate, mas kontrolado mo. Okay? Tapos may slight dimple dito para dyan mo ilalagay yung thumb rest mo. And dito may hook. Kung gusto mo maglagay ng finger dyan, pwede. Wala namang batas, wala namang rule na bawal maglagay ng finger. Yung iba, ganito mag-grip. Sinubukan ko yung ganito. Minsan, pwede rin naman. Kaso minsan dumadaos-daos. Pero, anything that helps the recoil, wala namang problema. Diba? Pero ito talaga, sa PSA Dagger, yung magwell, nakakatulong sa grip. Talagang hindi dudulas yung kamay mo. Mas may control ka. Plus, ang gusto ko pa sa Dagger, extended yung niya rito, beaver tail niya. As compared sa mga regular na barrel, yan, flat lang to, di ba? Ano ibig sabihin? Pag extended ang beaver tail mo, mas nakakatulong yan sa recoil. Kita nyo? Babaon yan sa mo. Yan, Bago mag-flip pataas, nakakalangan na. As compared sa mga walang ganun, yung muzzle rise. Okay, so yan, pagka 15 round, flash fit na yan ha. Tapos yung 17 round, yun ang maganda sa Glock interchangeable yung mga magazines Yan ang strength ng Glock talaga, yung mga aftermarket parts saka yung magazine. Medyo labas lang ng konti, pero pwede pa rin siya i-carry. Diba? So yun ang ayaw ko lang dito sa Stoeger, ang hirap maghanap ng magazine. Mas maganda sana siya. Kasi yung magazine nito, steel. Tapos swabe yung injection. Kaso, ang hirap maghanap ng magazine. Inis ako And then, shout out pala. Ito yung binigay sa akin ni Charles nung last time siya magpunta rito. Hindi ko alam kung magagamit ko to. Pero, it's there when I need it. Non-lethal. As if... so maliban doon, kaya gusto kong gumamit ng Dagger ngayon. Sabi ko, teka, palagi na lang maliliit or subcompact ginagamit ko. Gamit nga ako ng compact naman. Total, kaya ko naman siyang i-conceal So separate video yan, gagawa tayo ng mga inside the waistband concealment. Ang gusto ko pa sa Glock, marami siyang maliban sa magazine option, holster option pa. May isa pa akong ito outside the waistband naman to. Yan, ready na kayo mag-kydex ha. Kydex. So pag magka-kydex kayo, gamitan nyo ng wax sa loob para daw hindi magasgasan, lalong-lalo na yung mga Cerakote finish. Ito magagasgas to. Sure to. Kasi Cerakote yan Mas matibay pa rin yung mga ganitong finish as compared sa painted on Cerakote. So ito outside the waistband, bagong dating lang to mamaya lalagyan ko yan. Meron akong may naka-ready na ako ng holster. So ito, clone ng Glock 19, itong Palmetto State Armory Dagger. Kasya yung holster ng Glock 19.
PSA Dagger. Actually, ito clone din to eh. Itong Stoeger STR-9C. Pwede rin oh. Tapos yung ano ko, yung Ruger Security 9. Pwede rin gumamit ng holster ng ano, Glock 19. So sabi ko, okay, maraming option. And natuklasan ko itong ano ko, libreng holster galing doon sa Tisas PX9 Gen 3. Pwede rin palang gamitin, no? Ang problema ko lang dito, may tumatama ditong matulis. Kaya ginawa ko, dinremel ko yan para wala yung masakit. Minimalist. So, ganito naman yan. Yan lang siya. So, initially meron ditong matalim, tinabas ko using a Dremel. So, minimalist. Kaso ito, parang outside the waistband holster to. Hindi ko pa alam paano to mapapagana na. Hindi, pwede rin pala. Iipit. Pwede rin. Libre lang to kasama nung Tisas eh. Alam ko may isa pa akong ano, holster for Glock 19 kasi marami akong clones eh. Clone War. So, with that, sabi ko okay, sige, ito na muna. Ito na siguro officially ang i-carry ko. No, marami akong holster options, marami akong magazine options. Meron pa akong 33 rounder dyan kung kailangan. And as always, maganda na kung ano yung kinikerry mo, magagamit mo din sa range from time to time. Diba? Ito bihira ako iputok, lalo na yung mga maliliit eh, kasi hindi nga siya enjoyable. Ito, masarap to gamitin and this is a fast gun. Bilis niya mag-cycle kasi magaan. Ang ayaw ko lang dito kung carry pistol, sana ano, flash fit na barrel. So tumitingin ako ng ano, either buong upper or palitan ko lang yung barrel na para flash fit. Para mas madaling i-carry. No? By the way, ito yung isa kong dagger, kinabitan ko rin ng ano, magwell kanina. May sumasabit dito kaya finail ko. So doon sa nagtatanong saan ko ikakabit yung ano, O-sight. Ito, nakaabang na oh. Tsaka meron pa ako yung isa, Tisas PX9. Nakaabang na. Oh, so, ayan guys. Ano pa ba? Tama, nasagot ko na ba yung tanong? Kumusta na yung ano, and kumusta na yung Taurus GX4 and ano yung carry ko. Okay, eto na, mag-update ako ng carry pistol. So, PSA Dagger na ang i-carry ko from now on. Okay. Para sa akin ano, ready na ako compact. Palagi ako naka-subcompact eh. Ready na ako mag-compact. Malay nyo in the future, full size na i-carry ko. Kasi as long as makukonceal mo, okay lang naman yun eh. Nagja-jacket ako minsan or extra polo. Short sleeves, nakapatong sa t-shirt. Ayan guys. Bagong kabit ko lang to eh, magwell. Aluminum magwell. Flush. Tapos extended. Oh, by the way, since 15 rounds pala to, ang plano ko, makikerry lang ako ng mga 12, 11 or 12. Ma-experience nyo to guys pag first time nyo mag inside the waistband or body carry na yung weight is a factor. Ayaw nyo nang mabigat masyado. So kahit naka-compact ako, 12 rounds, that's fine. Okay lang yun. As long as may backup ka naman. Ito. May backup ka na ano. Para ganito. Ang gusto ko sabihin guys, no. Kunyari, ito 17 rounds. Huwag nyo ito todo na 17 plus 1 yan. Kasi lahat ng weight nandito sa side na to ng belt nyo. Mangyayari ganun, lulundo yan or hindi komportable. So, mas maganda i-distribute nyo yung weight. So, ano ibig sabihin? So, dito mag-12 rounds lang ako. Tapos, ito, 17 siguro. Tapos, ilalagay ko sa kabilang side ng katawan ko. Para hindi lahat ng bigat nandito sa right side. Nagkikerry ako sa sa 4 o'clock. 4 or 5 o'clock position. Anyway guys, ito na yung binuo kong Palmetto State Armory PSA Dagger.
May nag-comment dati pala na ano, ay hindi maganda yan na ano, colorful masyado tapos colorful yung backplate. Sa experience ko hindi naman naka-apekto sa ano, target acquisition. Kasi focus ko talaga pag mag-engage ka yung front sight naman talaga eh. Secondary na lang yung rear sight pag mga long range, no? Pero pag carry pistol, no, yung close engagement, no, ang ano mo usually may encounter malapitan lang, so front sight ang focus mo. Okay guys, so that's it. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, and please click like and subscribe para malabanan natin yung censorship ni YouTube. Ayaw ni YouTube ng mga ganitong contents eh. Pero I'm sure pag ikaw gun enthusiast katulad ko, mag-enjoy ka makita ng mga ganito. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.